Magandang umaga mga bata. Muli magbabalik ang iyong guro si Sir Ted sa Araling Panlipunan Grade 5. Inaanyayahan ko kayo upang manood, makinig at matuto sa ating aralin para lumawak ang iyong kaalaman sa ating kasaysayan. Ating balikan ang paraang pang-ekonomiko at pamumuhay ng mga Pilipino sa panahong pre-colonial. Bukod sa kanilang pamumuhay, susuriin din ang naging kabuhayan ang ating mga ninuno at kung paano nila ito iniayon sa kanilang kapaligiran. At malalaman din natin ang mga bansang nakipagkalakalan sa Pilipinas at ang kani-kanilang mga produkto. Malalaman din natin ang mga bansang nakipagkalakalan sa ating mga ninuno. Malalaman natin ang mga bansang nakipagkalakalan sa Pilipinas at ang kani-kanilang mga produkto. Ang mga ito ang tumulong sa mga Pilipino upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at makapamuhay ng masagana noong sinaunang panahon. Bago tayo magsimula, suriin ang mga pahayag sa bawat bilang. Isulat sa sagutang papel kung ito ay tama o mali. Suriin at kilalanin ng mabuti ang mga uri ng kabuhayan na ipinapakita sa larawan. Tukuyin kung ano ang produkto ang makukuha o nagagawa nila. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.
O mga bata, handa na ba kayo? Muli, makinig, manood at matuto habang tayo ay mag-aaral sa Araling Panlipunan. Ating pag-aralan ang pang-ekonomikong pamumuhay ng mga Pilipino sa panahong pre-kolonyal. Sinasabing mayaman ang bansang Pilipinas noon pa man. Ito ay makikita sa uri ng kabuhayang mayroon ang ating mga ninuno. Nakasalalay sa likas na yaman ang uri ng hanap buhay nila sa kapuluan. Natuto ang mga Pilipino na iangkop ang kanilang kabuhayan sa kanilang kapaligiran. May dalawang paraan ng pagsasaka ang kanilang ginawa. Ang pagkakaingin o ang paghahawan at pagsusunog na paraang pagsasaka ay ginagawa sa burol. Ang isang paraan naman ay ang paggamit ng irigasyong patubig sa mga sakahang nasa patag na lugar. Ang mga palay, mais, niyog at iba pang mga punong kahoy ang ilang mga pangunahing pananim ng mga katutubong Pilipino. Ang lokasyon ng bansa ay napapalibutan ng karagatan, kaya inaayon ang mga sinaunang Pilipino ang kanilang pamumuhay. Sila ay naging mangingisda at paninisid ng mga kabibe, lalo na yung mga nasa malapit sa dagat at ilog. Natuklasan din nila ang paggawa ng mga produktong gawa sa hilaw na material. Kaya nabuhay ang industriya ng pagpapalayok, paghahabi, paggawa ng mga sasakyang pandagat at iba pa. Bukod sa agrikultura, gawain ng mga ninuno natin noon ay ang pagpapanday ng mga metal tulad ng ginto na kung tawagin ay metalurhiya. Mahusay gumawa ng mga produkto gawa sa metal ang mga Pilipino. Sa huling bahagi ng panahon ng bakal, nagsimulang nakipagkalakalan ang mga ninuno natin sa mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya. Naging sentro ng kalakalan ang Manila. Sa simula ay nagpapalitan sila ng kani-kanilang produkto. Ang pagpapalitan ng produkto na ito ay tinatawag sa sistemang barter. Ang mga bansang China, Indonesia, Saudi Arabia ang mga nakipagkalakalan sa bansa. Sinasabing ang bansang India ay hindi tuwiran ang pakipagkalakalan sa bansa dahil ang mga produktong kristal, abaloryo at pulseras ay nakarating sa bansa mula sa Indonesia. Di kalaunan, may mga karatig bansa rin ang nakipagkalakalan tulad ng Thailand at Japan. Marami tayong natutunan sa kaugalian at kultura ng mga bansang nakipagkalakalan sa bansa. Ito ang tinatawag na di-direktang impluwensya sa atin. O mga bata, natapos na naman natin ang isang yugto ng ating pag-aaral sa kasaysayan. Sana nakapulot kayo ng aral sa araw na ito. O bago tayo magtapos mga bata, subukin natin ang talas ng iyong kaisipan
at sagutin natin ang mga naiwang gawain. Mga bata, kita-kita tayo ulit sa susunod na edisyon ng ating pag-aaral sa Araling Panlipunan. Hanggang sa muli, paalam!